Para sa araw na ito, kaya hindi ko na patatagalin pa mga kaibigan. Tawagin natin ating mga Queen Conveners. Palakpakan po natin si Ma'am Peg and Brenda. Yeah, palakpakan po natin. May importante po silang mensahe para po sa atin. Ayos pa ba tayo dyan? Di ba ba kayo inaantok? O nagugutom na konti? Okay lang. Matitibay naman tayo no? Oo. So, marami namang lakay dito rin, di ba? 24 hours! Parang, yan, po. Ito sa inyo, ito Ma'am Peg. Hello po! Ayan. Magandang gabi po mga loyalista at mga kakampi. So ayan na. Ako po si Ma'am Peg. So yun nga kayo nag-organize nito. Isang simpleng Pilipino na nakaisip na gawa ng isang maliit na rally. Isang organic na rally na walang politikong nakalikod. So bakit po natin ito ginagawa? Alam nyo, nakakalungkot no? Kasi tayo mga loyalista tayo no? Nanggaling tayo sa dali ng mga loyalista. Matagal tayong lumaban para rin nakabalik na Marcos para sa ating bayan. Ang nakakalungkot lang kasi, nakapagbalik tayo ng Marcos, mali naman ginugulo. Diba? Ito tayong mga, kasama sa mga kakampi ko dyan tayong mga loyalista, kahit sino maging leader ng Pilipinas, respeto natin. Diba? Hindi tayo nanggugulo. Kasi alam natin na pag nagtagumpay ang presidente, ang Pilipinas ang magtatagumpay tayong lahat. So yung laban na po hindi lang po para sa amin, para sa mga taong naglalakad na yan, para sa mga nandoon na nag-aabang ng jeep, para sa mga nagalikot, ito po ay laban ng Pilipino. Diba? Kung hindi tayo titindi, kung hindi tayo magreklamo, patuloy tayong aabusuhin ng mga politiko nagahaman sa pwesto. Kailangan ang mga Pilipino matuto ng disiplina. Matuto tayo magrespetuhan. Pag oras ng eleksyon, magbangayan tayo. Pero pag oras na nakaupo na ang Pangulo, hayaan nating magtrabaho. Diba? So, ito pong ating panawagan ng Sara Rizal ay hindi po ito biro lang. Ito po ay panawagan kasi alam po natin na wala nang nangyayari eh. Diba? Wala na. Mayroon tayong secretary ng DepEd na sumusuporta kay Tipuloy. Diba? Pero yung mga nagreklamo na sila po ay tinahasa, hindi sinusuporta ng DepEd. Paano magiging makatarungan ang DepEd secretary kung sumusuporta sa tinaguriang rapist? Diba? Kahit sabihin natin na allegedly, pero may mga biktima nagsasabi eh. Dapat ang babae kakampi sa kapwa babae muna. Diba? DepEd secretary na ang sinusuportahan nung tinaguriang ng gagahasan ng mga bata. Wala tayong kandidatong nasa likod. Organic to, organic. Diba? Kahit sabihin nilagaw tayo, at least lumalaban tayo. Ilang taon mula ngayon, pag nagtagumpay ang Pangulo, lahat ng nakatayo na yan, pupurihin tayo. Kung hindi tayo lumaban, wala nang nangyayari sa bansa natin. Diba? So, tayo po ang mga kakampi, ang mga kung ano man, mga skolyan, mga dilawan, ito po yung time para magkaisa tayo. Huwag po tayo laging pumapayag na yung mga taong niluluklok natin, inaabuso na tayo. Tayo po ang boss nila. Sabi nga ni Pinoy, di ba? Kayo ang boss ko. Eh, ang nangyayari, para tayong mga tanga eh. Di ba? Binoboto natin, pero kinakawawa tayo. Di ba? Alam nyo ba? Ito kwento ko lang. Habang ino-organize ko to, alam nyo yung puso ko nagagalit. Alam nyo kung bakit? Kasi nalalaman ko yung sistema ng mga rally. Ito pa lang ng paggawa ng rally, hindi pala biro ang budget nito. Grabe, nakakabigla. Pero ininyo, ito pong setup natin, no? Pinaka budget meal po to. Ang totoong budget po ng mga ganito, 300,000. Plus pa yung mga setup pa nila. So kung sa setup lang po, umuupo sila ng kalahating milyon. Kalahating milyon na kinukuha sa kabal ng bayan. Ito po ay hindi funded ng kabal ng bayan. Ito po ay pera ng mga loyalistang nagkaisa. Lahat ng pagkain na kinakain nyo, donasyon ng mga loyalista yan. Pinagkaisahan, pinagtulong-tulungan. Diba? So kailangan po nating magkaisa. Tama na po ang bangayan. Hindi na po natin mababalik
Ang kailangan po natin maging matatag, maging matibay para sa kasalukuyan. Tandaan po natin, lahat ng gagawin natin ngayon, ito ang magiging resulta ng future ng ating mga anak. Kaya kung hindi tayo kikilos, kawawa ang ating mga anak. Hindi ko po pinagmamayabang si BBM, no? Pero ipagmamayabang ko muna. Si BBM po nagtatrabaho, hindi po tamad. Si BBM, lahat ng kanyang ginagawa para sa kapakanan ng ating mamamayan. Lahat po. Kaya sana dalangin ko po, no? Tulungan po natin ang ating Pangulo. Kahit anong galing ng Pangulo, kung tayo po ay hindi nakasuporta, baliwala po yun. Hindi po kaya ng Presidente ng Pilipinas na ibangon ng Pilipinas habang ang mga Pilipino nakatamad. So magtrabaho po tayo. Yung 20 pesos na bigat na okuha po natin yan kapag po nakapagtrabaho ng maayos ang Pangulo.